Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories, ika-300 episode na po natin ngayong araw na ito. Once again, maraming salamat sa lahat po na sumuporta sa amin since day one na amin pong ipinadinig sa inyo ang segment na ito. Muli, thank you! Kukunin ko po ang oportunidad sa intro pa lamang ng ating SHS na ito na pansamantala, ito po muna ang pinakahuling episode natin para po sa SHS dito po sa segment na ito. Pero rest assured, lahat naman po ng ating mga regular episodes, series na upcoming, which is ito nga, sabi ko sa inyo, abangan po by November 1 sa akda ni G.Y. Jones na siya rin pong may akda nung Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. Ito na po yung sci-fi naman natin na mga alien horror story naman natin, mystery ika nga natin. Ito po yung Ang Bayang Naglaho. So abangan po ninyo yan, 20 episodes po yung na-record dito, and back to back po niyan sa November. Ngayon ko na din po i-aanunsyo syempre ang Gabi ng Lagim Season 4. Ito naman po ay sa akda ni Draven Black. Ito po yung pansamantalang ipapalit natin sa schedule ng SHS, okay? Pansamantala. Sa mga hindi pa po natin na-ere dito po sa ating segment na ito, once again, kapit lang kayo sa matigas dahil magbibigay po ng notification si Admin Clay at amin pong sasabihin doon na kasama sa isang compilation sa regular episode yung inyong kwento. Para at least may reason pa rin naman kayo na ay nag-air din kahit papaano. So hindi lang dito sa segment na ito. Pero tuloy-tuloy naman po yung SHS sa podcast natin, yung Hilakbot, Pinoy Horror Stories the Podcast, at syempre sa ating Pinoy Horror Radio. So ganun din lang naman po yun. Parang hindi naman nawala yung segment. Okay? Maraming salamat po sa mga tumangkilik po ng segment na ito. Sabi ko sa inyo, gagawin lang po natin talaga pansamantala yung pag-unload nitong segment dahil sa akin. Medyo toxic lang kasi ang schedule talaga natin na kailangan ko talaga mag-focus sa ibang mga bagay, lalo't ang dami po nating inaasikaso sa personal, sa paglabas po ng ating studio, paglabas po o labas ng channels natin, mga brother YouTube channels under Red Network, mga ganyan. So sana maintindihan po ninyo. Pero sabi ko nga, magbabalik po ang segment na ito. Maaaring sa December o kaya susulitin na po natin, January na po tayo para at least January 1 pa lang or umpisa pa lang ng January, first Monday, yun yung episode 300 first. Okay? So malalaman nyo naman, ipopost naman po natin yan. Okay? Pero tuloy-tuloy ang mga regular episodes po natin. So yun lang po. Maraming salamat. Okay? Inumpisahan ko na ng ganun muna para hindi na kayo magtatanong kung bakit walang 301 yung SHS. Okay? So malinaw. Mga kwento po ng ating mga legit senders na si Princess, Tisoy at si Zed ang ating mapapakinggan dito po sa ating 300th episode ng SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito pong kay Princess ay galing naman pala sa Comsec ng isang episode natin sa SHS din. So si Princess Princess, ano ba? Sabi niya, share lang daw po niya yung personal experience niya at nangyari lamang daw po ito lately. Si Princess po ay isang nurse sa US at sabi niya, kinumusta ko yung isa kong pasyente kung nakatulog ba siya ng mahimbing kagabi. Ang sabi niya po sa akin na hindi daw masyado kasi maingay yung katabi niyang room. Meron daw po siyang nadidinig doon, Sir Red, na sumisigaw ng paulit-ulit na help me. Tinanong ko kung may nurse bang pumunta. Ang sagot niya, mukhang wala daw kasi matagal daw na nagsasabi ng help me yung nasa kabila, tapos suminto din daw, baka siguro dahil nagsawa din. Pero ang sabi ko talaga sa kanya, Sir Red, ay wala pong tao sa kabilang room. Alam na alam ko rin po ito since naka-duty po ako 3 days ago at ilang beses ko po yung pinupuntahan din para mag-rounds. Sa hall na yon at kahit saang hall, madalas talaga may nagsasabi po na nakadidinig daw sila ng humihingi ng tulong. Some are confused or most of the time, sila na po yung mga tipong malapit ng kunin ni kamatayan.
Pero sa culture po kasi nila dito, lahat ay binibigyan nila ng explanation at hindi kasi sila masyadong naniniwala sa mga paranormal. So hindi ko na lang po in-insist sa kanya na wala talagang pasyente sa kabilang room para hindi na rin po matakot mismo yung pasyente kong yun. In that particular hall, kapag naa-assign ako, minsan talaga sa bilis kong maglakad para makapunta sa room ng pasyente, napapasobra ako ng lakad at sa pakiramdam ko kasi meron po talagang pasyente sa isang room pero paglilingunin ko o babalikan para silipin ay wala naman. Kaya mabilis din po akong bumabalik sa aming nursing station. Some of my patients ay meron pong dementia. Naikwento ng kasama ko na may mga confused na mga pasyente, lalo yung mga may ganitong klaseng dinaramdam. Nagtatanong din sila kung sino daw yung batang nakikita nila. Which is weird para sa akin kasi from different patients in different halls, bakit parang pareho yung sinasabi nila? At tinatanong kung sino yung batang nakikita nilang tumatakbo. Bakit same sila ng story from patients with dementia? As in nakikita kaya talaga nila ito at inaakala nilang normal lang? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat kay Princess sa iyong ibinahagi dito sa ating kwentuhan. Naalala ko tuloy yung story. Naalala ko po yung horror movie ni Miss Nora Honor. Kung niyo pong matatandaan din, di ba? Meron siyang ganito, the same title. Dementia yung title niya eh. Hindi ko lang po alam kung 2012 o 2013 or 14, parang ganun yung film na to eh. At saka isa pa, syempre malaki yung expectation, mataas talaga expectation ko kapag Nora Honor ang gaganap, 'di ba? Kahit nga sina Vilma Santos, 'di ba? Napaganap na rin sa mga horror films, 'di ba? Ano yung kay Miss Vilma? Ano 'yon? The Healing 'yun, 'di ba? Yun ba yung kasama niya si Kim Chiu, tama ba? Yun, natatanda ko yun. Tandang-tanda ko, it was 2012 nang nirelease yun. Pero alam ko magkasunod sila nito eh, kaya talaga ang taas ng expectation. Opo, sabihin nyo ng Vilmanian or Noranian kami dito sa bahay. Kasi talagang syempre mga Bicolana to si Miss Nora, di ba? At saka isa pa, ang gusto ko lang kasi kay Miss Nora Honor, yung tipong mata pa lang niya uma-acting na. Kahit walang script, walang linya-linya. Di ba? Ito rin yung nagustuhan ko doon pa lang sa teaser or trailer pa lamang po nitong horror film na ito, yung Dementia, na sa pagkakatanda ko, ito po ay shooting sa Batanes at kasama niya si Jasmine Curtis, di ba? Yung kapatid ni Ann. Tandang-tanda ko pa to. At saka yung meron siyang tinuturo. Yun nga, kapag sinasabi kasi talaga, most likely, kapag meron daw kasing ganitong karamdaman, yung isang alam mo yung tumatanda na, alam naman natin na pinaka-basic talaga na sabihin natin na symptoms nito, memory loss, nakakalimot sila sa mga ibang detalye, and confusion. Kaya nga tama yung term na sinabi dito ni Princess kanina na parang may somewhat confusion, di ba? Na hindi natin alam, pero nakapagtataka, doon ka kikilabutan, bakit pare-pareho yung sinasabi ng mga pasyente na meron pong ganitong karamdaman, di ba? Na kasi doon pa lang tayo sa pinaka-point na okay lang isa-dalawang tao lang magsasabi sa'yo, pero imposible naman nag-uusap or nagkaroon ng pag-uusap itong mga taong ito para sabihin na may nakikita silang ganyan, para mag-come up ng isang, alam mo yung mag-trigger ng katatakutan sa mismong hospital na yon. Very impossible, di ba? Kaya dun pa lang, nakakatakot na siya, di ba? Na bakit iisang figure, direktang-direkta at common yung kanilang description. Dun ka talaga magtatanong, di ba? Kaya nakakatakot lang para sa akin yung kaya medyo kinikilabutan ako dito sa habang ini-imagine ko pa lang. Lalo ko siguro nursing, ikaw yung nurse nila tapos ikikwento sa'yo kahit hindi ka nagtatanong. Di ba? Oo, sabihin natin, may dementia kasi ito kaya Pero ang dami na nagsabi. Di ba?
Kinilabutan ako sa'yo, Francis. Francis. Maraming salamat sa mga nagpo-purchase po ng kape ni Lola Trinidad at sa mga syempre nag-e-enjoy na sa ating bagong corn coffee with malunggay and mangosteen. So yan po, 2 pakete na lang po ang nandyan. I-check out nyo na, kunin nyo na po para nang sa ganun matikman nyo na. Ito naman pong corn coffee malunggay, malunggay and mangosteen coffee natin na to, the 3-in-1 ay tinitimpla talaga siya, as in kung paano nyo tinitimpla yung isang kape talaga na branded. Pero dito po sa drip at saka itong steep coffee natin, yan, mainit na tubig lang, iaangkla mo lang yung sa drip coffee and then yung steep naman, parang tsaa lang kung paano niyo i-prepare yan. So, tikman nyo na po iba't ibang flavors po niyan at kasabay po ng pag-check out ng inyong mga kape ni Lola Trinidad. Make sure na meron na rin po kayong check out na Ouija mousepad o kaya yung mga sticker natin para sa inyong mga pagmumukha. And then sticker para sa mga refrigerator. Marami pong item dyan, lalo na yung shirt. Guys, maraming salamat sa lahat po na mga nag-purchase ng shirts at sana po iwanan nyo kami ng review, quality review doon po sa ating HTV merch sa Shopee at nang sa ganon ay kahit papaano, alam mo yon, malaman din ng iba na legit tayo. Sabi ko sa inyo, pag itatype nyo kasi sa Shopee po yung kape ni Lola Trinidad, may lalabas na iba pero ibang store guys Maaaring sila po ay kumukuha sa amin na hindi namin alam or nagpo-purchase sila sa amin tas nire-resell nila ng mas mahal. Alam nyo yon? Kaya sana po maging aware lang po tayo. Basta tingnan nyo po kape ni Lola Trinidad, puntahan nyo Facebook page niya sa meron po like and follow na rin para masundan nyo yung mismong link. And then isa pa, kung halimbawa na doon ka na rin lang naman sa app, check mo na agad kung HTV merch galing yung product. Okay, so para malinaw at hindi ka naliligaw. Maraming salamat sa mga nakatikim na, maraming salamat sa lahat po ng mga nagre-repeat order at repeat purchase po kahit wala pa po yung mga 11-11, 12-12 o kung ano pa mga promo na kung saan mababa yung diskwento. Okay, so sana po ay lagi kayo nakaantabay dyan. Follow nyo na rin po yung store natin doon po sa HTV merch. Okay, next story naman po tayo mula naman sa ano yung sabi niya? Noranya, proud na proud? Oh pre, naman, ito nagtatanong si parang RJ, sabi niya proud na proud pa daw nating sinabi kung Vilmanian tsaka Noranyan daw tayo. Hayaan mo na, at least normal yun kesa sa'yo ka? Cesarian. Cesar Montano. Baka Cesar to Cesarian. Umayos ka ha. Temporary last episode to. Umayos ka. Anyway, next story naman po natin ay galing naman po dito kay ano pangalan niya? Tisoy. Sabi niya, yun daw kasi ang kanyang palayaw. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Isishare ko lamang po ang aking karanasan tungkol sa isang pangyayari po o aparisyon sa buhay ko dito sa Middle East. Kami po kasi ng asawa ko ay parehong OFW sa Qatar. Si Mrs. po ay nagtatrabaho bilang isang nurse at ako po ay office worker. Kasama din namin dito ang 2 taong gulang naming anak na madalas pong makipaglaro sa aparisyon. Ang karanasan namin ay nangyari sa inuupahan naming lumang gusali at madalas po na magparamdam ang isang multo at kung saan madalas po magparamdam yung isang multo dito. Ngunit sa mga Arabo, ang tawag nila dito ay jinn, J-I-N. Madalas po ito nagpaparamdam at tila gusto po laging magpapapansin. Magkasama man kaming pamilya o hindi. Isang gabi nung ako'y naghihiwa ng mga sangka para sa aming hapunan, itong karanasan kong ito ang hindi ko malilimutan. So habang ako ay naghahanda ng mga sangkap na iluluto, ang mga paupahan dito kasi Sir Red ay kadalasang studio type kaya malaki naman na paupahan talaga to pero may kalumaan. So ang comfort room ay kadikit ng aming kusina at pintuan lamang ang pagitna nito. Sa gitna po ng aking preparasyon, nagulantang ako dahil may sumilip po na aparisyon sa akin. Mula sa pintuan ng aming banyo, isang hakbang lamang ang layo mula sa kung saan may sumilip. Kaya talaga nang hilakbot po ako dahil yun din yung una kong karanasan na makakita ng multo.
Maitim po ito na parang anino lang. Wala pong pinipiling oras ang aparisyon kahit nga po sa gitna ng pagtatalik naming mag-asawa. Ayaw mo yun, may audience ka. May audience impact. De, biro lang. So kahit daw po sa mga intimate moments nila ay naroroon daw itong aparisyon na ito. Bukod pa po dito, marami pa po akong ibang karanasan. Tulad ng meron pa pong bantay na sa tingin ko'y hindi humihiwalay sa akin at napansin o na-realize ko lang po ito na kahit pala nung bata ako ay naroroon na yun. Pero saka ko na lamang po ikikwento dahil nakakapagod po palang mag-type. Ewan ko sa iyo. Sabi niyo maraming salamat sa iyo Ginoong Red Pula sa pagbabahagi ng aking karanasan. Salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, di ba, kung sakali man na mahirap o para sa inyo medyo mahirap mag-type or di ba hindi para sa inyo ang writing, i-ano nyo na lang, i-voice message nyo na lang sa amin, i-record nyo na lang sa cellphone nyo, tapos nang sa ganon ay alam mo yun, buo na maikwento ninyo as in kayo yung makikwento, pero wag naman po masyadong 20 minutes naman ay haba or 10 minutes. Siguro max 10 minutes okay pa, pero siguro okay lang kahit ikahon natin yung experience mo yung sa voice message ha, kahit siguro 7 minutes 8 minutes okay lang naman po, walang problema. Or kung kaya mo nang i-voice message ito ng within the span of 5 minutes lang yung buong kwento mo nandun na, why not, walang problema. Or 3 minutes ang minimum, wala pong problema doon. I-send mo lang sa sindakstories2008@gmail.com at tandaan po ninyo na dapat ay malinis talaga yung audio, wala pong background noises, talagang nasa isa kang tahimik na lugar, pero hindi ko naman sinabi sa sementeryo ka pupunta or hindi naman dapat sa banyo dahil nag-e-echo po doon. As in yung talagang kahit hindi ka gagamit ng special na mic or kahit ng lapel or kung ano pa mga alam mo yon na mga gamit ng mikropono, hindi na, kahit po yung cellphone nyo lang na may recorder, tama na yon. Basta iwas lang sa background noises para hindi lulubog yung golden voice nyo. Tumatanggap pa rin po tayo niyan kahit po pansamantala na wala po muna tayong segment for the next months or month. Tatanggapin pa rin natin naman yan. Tuloy lang naman po yung pag-send ninyo sa amin. Wala naman pong sasabi na tigil din yung pag-send. Tuloy lang guys ha, tuloy lang tayo dyan para maisama din natin. Malay nyo sa pagbabalik ng SHS, doon natin ilagay agad yung voice message nyo. Katulad ng mga unang ginawa na natin, hindi lang for Halloween special, di ba? Kaya yon. Anyway, maraming salamat sa mga latecomers and once again, maraming salamat po sa lahat ng mga channel members. Tuloy lang po ang pagsuporta sa amin kahit po papahinga po saglit itong ating SHS ha, para nang sa ganon ay matutukan ko muna yung mga personal nating mga aabalahin, mga personal natin mga gagawin, di ba? Sa labas ng studio, okay? So sana mapagbigyan nyo yan. Inuulit ko lang, baka kasi may magtanong na naman at hindi nila napakinggan ito. Pakinggan nyo po kasi lahat. I mean yung buo, di ba? Maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga patuloy na nakikinig at naka-YouTube Premium. Maraming salamat po sa inyo at ganoon din sa mga, sabi ko nga, sa mga channel members natin na talagang solid na solid. Katulad po ni na Samson Mabalay, yung mga yan, si JR Caballero ba yun? Caballo. Parang ganun yung name niya eh. Sina Louis Mark Duterte, MNM 80. Di ba? Si Miss Shasha ba? Ano pa ba? Kasama pa sa membership. Sino pa ba? Basta lahat po, nandiyan na po yan. Nakasulat po yan sa mga description section ng SHS para at least malaman po ng mga tigapakinig natin kung sino-sino yung mga kahit pa paano nakakasama natin na mga channel members para magawa natin yung mga per episode ng SHS. Okay? At speaking ni Tisoy, pwede mo bang ikwento sa amin yung sabi mo kahit yung may pagtatali kayo ng asawa mo tas nandoon yung wala na tayong pakialam doon sa kung anong nila ginagawa nila, kaya tumambling-tumbling or gumulong-gulong dyan. Ang sinasabi ko, paano nangyayari? Paano, halimbawa nag-aano kayo tapos biglang nakita mo na, so ano nangyari? Di ba ano nangyari? Napatigil ka ba? Bigla bang
nawalan ka na ng gana kasi mas nauna na yung takot mo, parang ganon. Ano ba? Yun sana next na ikwento mo ha. Oo, hintayin natin yan ha. Para nang sa ganon ay malaman din po ng Marites. Para malaman din natin. Kasi syempre anong reaction, di ba? Ikaw ba makakita ng ganon sa gitna ng ano, di ba? Mawawalan ka ng focus, mawawalan ka ng gana. Di ba? O, tapos, di ba tatanungin ka ng asawa mo, bakit ganun? Di ba? Nabitin. O, kasi may multuhan, may multo. Paano ulit? Ito na, sige, next naman tayo sa isa pang kwento po dito. Kay Zed naman ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw, Sir Red, at sabi niya, kikwento ko naman po itong nangyari sa amin. Wait. Teka. Itong third story natin guys ay parang konektado dun sa isang kwento. I don't know kung last SHS lang to nung Friday. Parang ganun din kasi sabi niya sobrang creepy po yung nangyari na iyon. Base dun sa kwento nung isa ko pang kaibigan. So parang dalawang tao ang nagkikwento nito, tama ba? Natatandaan nyo ba yung kwento kung narinig nyo yung last Friday, yung tungkol dun sa parang magre-reporting na daw sana itong kaklase niya, tas napaiyak-iyak na lang siya doon dahil may nakita siyang babae na nandun sa may pintuan at duguan daw. Oo, so natatandaan nyo yun. So karugtong ito. Si Zed naman ang nagsulat. Okay, so ito na. So sobrang creepy daw po yung nangyaring iyon. Kaya pinag-usapan namin siya ng mga kaklase ko. Nababalikan nyo ba? For the sake lang ng mga hindi po nakaka-relate. Yun yung sinasabi na ano ba yun? Naglinis lang sila ng CR ata. Tapos pagbalik niya, parang nag-iba na daw yung ugali nung kaklase niya. Tapos parang may nakikita na siya agad na nakakatakot. Parang ganon. So balikan nyo na lang yung last Friday, episode 299. Sa bandang last din ata yun. Okay, so ito na siya. Puntahan na natin itong karugtong. So doon po namin nalaman, Sir Red, na meron din pala silang creepy experiences doon sa CR namin. Tulad na lamang po ng isang araw. Itong isang kaklase namin ay sinusubukan daw po niyang buksan yung CR. Nilalak po kasi namin iyon kaya kailangan ng susi. Pero nung in-insert na daw po niya yung susi, ayaw magbukas nun. And then sumuko na lamang daw po siya at bigla na lang nagbukas ng mag-isa. Kaya tuwing pupunta kaming CR ay lagi po talaga kaming merong kasama. 2 days after, naging normal na rin po ulit. Okay na rin po yung kaklase ko na nakakita ng babaeng duguan sa pintuan at napapatawa na rin naman namin. Pero marketing class ulit po iyon at wala yung advisor namin nung time na yon. Ito po kasing advisor namin, yung advisor daw nila is at the same time teacher nila dun sa marketing class. Kaya yung business math teacher namin ang humalili at nagturo. Pero hiniram po niya yung time nung teacher namin sa marketing para makapagturo na siya agad ng business math sa amin ng ganun kaaga. Ano kayo, mga ABM students kayo, no? Mga ABM to mga to. Kasi parang pang-accounting to mga introduction for marketing and Anyway, so habang busy na daw po sila, nagche-check po kami ng quiz. Nang bigla pong tumayo na naman yung kaibigan namin na nakakita po nung babaeng duguan sa bintana sa pintuan. Naiiyak na naman po siya. Sinasabi po niya at ilang beses niyang ikinukulit na meron na naman daw po siyang nakikita. Nakatakip na naman po siya ng mga mata niya, tas doon na humagulgol. So lahat na po kami ay agad na lumapit sa kanya at nag-form ng circle tapos nagsabay-sabay na nag-pray. Pero hindi pa rin po siya kumakalma kaya no choice po kami at tinawagan na namin yung advisor. So habang tumatagal po ay lumalakas yung iyak niya tapos maya-maya ay sumisigaw na siya at doon talaga kami na-alarma.
Akala kasi namin ay nasasaniban na siya pero nagkamali kami at mabuti na lang ay hindi. Nakakausap pa naman po namin siya noon, Sir Red. One of my classmates asked her kung nasaan daw kasi ilalagay yung Bible. Lahat kami ay napatigil na bigla po niyang itinuro yung ceiling namin. At nagulat po talaga kaming lahat nung bigla siyang sumigaw kasi daw natuluan siya ng dugo. Yung babae na nakita po niya sa may pintuan, Sir Red, ay naroroon na daw sa kisame namin. Pero sa pagkakataong iyon, kinikilabutan ako, putik. Pero sa pagkakataon na iyon, tuwatay yung balahibo ko sa batok. Pero this time, Sir Red, may kasama na daw na bata yung babaeng duguan na iyon na nasa kisame. At nung nakita daw ito nung kaklase namin na nakakakita sa mga entity na ito, sa kanyang pagkakadescribe, itong bata daw po ay naka-uniform na katulad sa eskwelahan namin. Lalaki naman daw ito at siya din daw po ay naliligo ng dugo. Umiiyak na rin po yung iba naming kaklase hanggang sa dumating na yung advisor namin. Sabay-sabay ay pinag-pray po namin ang mga ito at kumalma din po lahat ng mga nagsiiyakan na mga kaklase namin, lalong-lalo na itong classmate namin na unang nakakita ng mga nilalang na to. Pero hindi daw po niya maigalaw ng maayos yung body parts niya after po naming magdasal. Pero nang maikalma po namin sila ng tuluyan, doon na po bumuti ang lahat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo, Zed. So ibig sabihin, anong pangalan nung last time? Si Henry Quito. Tama, di ba? Si Henry Quito at ako to sila, Zed. Ano sila? Iisang email lang ang ginamit nila. So siguro naghati sila ng pagsusulat ng kwentong ito. So parang part 2 kay Zed tapos part 1 kay Henry Quito, parang ganon. So maraming salamat. Ang ganda ng idea ninyo kahit papaano at sinundan niyo yung kwentong iyon. So buti na lang nakarelatean at buti na lang sa pagkaka-arrange po ni Clay, halos magkatabi lang yung episode na ito. Pero since meron pa po silang dugtong doon at iba na naman yung sender nito, kaklase na naman nila ito. So ang ganda ng ginawa nitong mga estudyanteng ito. Mga ABM students to kasi makikita mo naman yung kanilang mga subjects, di ba? Business, math, marketing class. Di ba? Walang pinagkaiba po sa mga kinukuha po ng inyong lingkod ngayon. Pero mas matindi yung syempre kolehiyo, di ba? Crack bungo na nga di ba? Crack bungo. Tapos basag ulo. Anyway, maraming salamat po dito. Itutuloy natin ito, guys, kasi meron pa silang ibang experiences. Pero parang sa pagtingin ko dito, may camping naman na nangyari. So hindi na siya related doon sa kaklase nila na nakakita. Pero kinilabutan po ako legit doon sa sinabi niyang ano ba yun, may kasama ng bata tapos sa kisame. Diyos ko Lord. Diba? Anyway, abangan nyo na lang po sa Hilakbot kasi medyo mahaba-haba tong kwentuhan para at least masundan nyo na lang po, okay? Pero nag-i-expect talaga ako doon ng mass hysteria. Alam mo yon. Sa psychology, alam ko kasi parang yung sabi nila may mga sinasaniban tapos biglang yung isa ding estudyante natumba na rin, parang sinaniban na rin, halos lahat na parang ganon. Sabi nila it's mass hysteria. Nangyari na rin ba sa eskwelahan nyo to dati? Alam nyo, ilang beses na po na-feature to sa mga KMJS, Gabi ng Lagim, or sa dati tayo noon pinapanood natin ng Magandang Gabi Bayan, di ba, mga ganyan. Noon takot na takot tayo noon, pero ngayon habang alam mo yun tumatanda tayo, may explanation na yung siyensya tungkol dito. So parang talagang alam mo yun, lumalayo na siya sa paranormal, diba? So parang ano na to, something to do with psychology na talaga at kung bakit nagkakaroon nga naman ng, diba,
Kaya yun, tingnan nyo na lang guys ha, abangan nyo na lang kasi meron din po tayong separate na story. Alam ko na i-record ko na rin po ito tungkol din sa mass hysteria at tungkol din sa sanib din ito. Sanib naman ito, totoo, legit namang sanib. Pero magkagayon man, maraming salamat sa lahat po ng mga senders natin para po sa episode nating ito. At ulitin ko na naman, pansamantala lang naman po, either magbabalik ng December or January na po itong segment natin para at least ma-focus nyo na po by November. Buong November ay Halloween feels, di ba? Halloween chills, sabi nga natin. Back to back tayo, Gabi ng Lagim at ang serye po natin na 20-part na series, akda po ni G.Y. Jones na siya rin pong may likha nung ang batang ipinanganak sa haunted house. You can visit his Wattpad account dahil meron pong English version yung ang batang ipinanganak sa haunted house. And literally, siya yun yung the child born in a haunted house. Yun yung kanyang pangalan doon. So check nyo na lang guys kasi alam ko ni-rehash niya ito eh. Meron pong ibang mga pagbabago. At sa mga nagre-request ng kung pwede daw bang i-adapt din po natin yung iba pang mga, alam mo yon, is story nila, G.Y. Jones, nasa pag-uusap na po, nasa table na po yan. Sana nga po ay magkatotoo na kahit yung 3 pa sa mga kwento niya ay ma-i-adapt po natin. Ito pong next na maririnig po ninyo by November, Ang Bayang Naglaho, ay inedit po niya ito. Talagang inedit niya para swak na swak daw in an audio narration platform. At malalaman na lang po ninyo kung ano yung mga naging difference kapag napakinggan nyo na po ito na i-release natin na eksakto November 1. Sa pagkakataong ito, ngayon po kasi nire-record namin ito, September 22 pa lang. So, by October pa lang po sisimulan yung full production para sa Ang Bayang Naglaho. So, ngayon pa lang akin na po itong pinopromote para nang sa ganun syempre malaman ninyo na mawawala man pansamantala si SHS, papalitan naman po natin ng mga alam kong inaabangan ninyo. Okay, so para ganon. Kung may nagtatanong din tungkol sa ating December, may 12 nights ba, 12 midnights, kung ano pa man, yun, tanongin nyo po si Draven Black, i-PM nyo po siya. Kasi busy siya nung pag-release ng kanyang physical books eh. Kaya hindi pa namin siya masyadong kinukulit. Although sabi ko nag-usap na kami nito April or May pa lang po. So yon, tingnan na lang po natin guys. Kapit lang po kayo sa matigas, simas lang kayo sa madulas para malaman ninyo. Tutok lang at dapat naka-like na kayo sa ating Facebook, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Kahit wala man po na magpo-promote ng Kape ni Lola Trinidad sa mga next few days, next few months, tuloy lang guys, puntahan nyo lang po yung Facebook page mismo at i-like nyo na rin po at i-follow para sa mga announcement or new product alerts, mga ganyan. Kape ni Lola Trinidad, makikita nyo po agad doon. And then sa kada post po doon, makikita nyo naman yung direct link sa ating HTV merch. Okay? At ganoon din, nire-reshare po namin ito kahit sa Facebook ko po at saka sa Facebook page ng Hilakbot para maka-order ka na agad. Okay? So sana po mas dumami pa yung matulungan natin sa alam nyo dito po sa ating ginagawa sa HTV merch. Maraming salamat po sa mga channel members. Maraming salamat sa lahat ng mga silent listeners. Maraming salamat sa mga regular natin na maiingay sa live chat. Maraming salamat. Magbabalik po ang SHS. Pangako po namin yan. At abangan ninyo kung kailan namin ito ibabalik. Kaya dapat watch out lang kayo sa mga announcements. Kahit po dito sa YouTube community, makikita nyo po dyan. Supportan nyo po yung buong kapatid natin. I mean yung buong kasapi ng Red Network na tinatawag nila. Although nakukornean na ako doon. Mga visit, pati sa website yun na ginawa nila Red Network. Pinangalan sa akin. Mamaya Diyos ko Lord, itong mga to. Anyway, maraming salamat. Hanggang sa susunod po na kwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories. Tuloy-tuloy lamang ang awaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Pahabol sa mga channel members, huwag kayong mag-alala. Sa mga regular episodes nyo po makikita yung mga pangalan at ipapa-update na lang natin ito sa ating mga admin. Okay? So, mamimiss kong bagitin ito. For now, I love you all. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya?
Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.